morning! Okay na lahat? Magandang umaga po, third week na natin ngayon sa lecture, which is bago to sa healing, no? Actually, hindi ko naman pwede invento to. Nakareceive po ako minsan mag-share. Actually, nagpipray ako para magkaroon tayo ng wisdom. So, we pray together po tayo lahat. Lalo na po yung mga nasa FB. Bawawat head, so po tayo. Panginoon, bigyan po kami ng unawa sa aming puso, sa aming isip, ng yung mga salita sa Biblia. Sana maunawaan namin, magamit namin ito sa pang-araw-araw na pamumuhay. Amen. Amen. So, may mga nakikinig po kasi na hindi Katoliko, so hindi sila nagsa-sign of the cross. Kanya-kanya naman lang po tayo. Okay? So, para sa umagang ito po, third week, actually, every week po, 2 beses tinatakin. Yung una po, nung Sabado, may dalawa po, no? Wednesday. Sabi po sa Jeremiah, mula sa libro ng Jeremiah, chapter 29, verse 11. Alam ko kung paano, sabi ng Panginoon to, mensahe ng Panginoon through Jeremiah, nasimulan niya to para sa mga taga-Israel. Alam ko kung paano kung tutuparin ang mga plano ko, sabi ng Diyos, para sa kabutihan ninyo at hindi sa kasamaan ninyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa na magkaroon kayo ng mabuting kinabukasan. Okay. So, para lalo natin maintindihan ko, which I usually do, yung buong chapter talaga para malaman natin. Sino ba si Jeremiah? Si Jeremiah po nakaka-receive po ng mensahe mula sa Panginoon. 17 years old pa lang siya. So, 17 pa lang siya, sinasabi niya na sa mga taga-Israel, nasusulat niya sa libro ng Kings, no? 2 libro, ang Israel ay babagsak. Ang Jerusalem, babagsak siyang Judah, no? Yung bayan ng Judah, Israel po yan, pag hindi nagbago sa kanyang kasalanan. Hindi siya pinakinggan. Katulad nga po ng sabi ko bakit ba tayo napapahamak? Hindi po nakikinig. Katulad ko po, no? Sample lang po natin si nanay, bago po tayo mag-live, kung nahatid po sana sa kanya yung mensahe at napakinggan niya, sana hindi siya may problema ngayon. Tama po? Kasi po nakapag-atid sana tayo ng magagandang programa na kung saan hindi niya pinahamak. Bagkos, iba po ang pinakinggan niya, naniwala siya, at naligaw. Ganun po nangyari sa bayan ng Israel. Pagkat matapos po nung bumagsak nga po ang Israel, nabihag po sila ng Babylonian Empire. Okay. 70 taon po sila naging slave muli. Tandaan niyo po ay bayan ng Israel, slave po yan ng Egypt. Si Moises po, tinanggal sila at nagkaroon sila ng bayan ng Israel. Ang tawag nila ay Judah at ang kapitolyo ay Jerusalem. Bumagsak po yun. Okay. So, sa Babylonian, no? Dahil magaling po yung hari ng Babylonia at pinarusahan sila ng Diyos dahil hindi sila nakikinig. So, napaka-importante po ang makinig, lalo na sa salita ng Diyos. Kasi hindi naman po tayo mapapahamak kung nakikinig tayo. Tama po ba? Natatandaan nyo nung bata pa tayo, bakit tayo napapahamak, hindi tayo nakikinig. Tama po? Marami po sa atin na nag-asawa. Nakikita ko po yan, lumalapit sa akin, humingi ng dasal, nagpapapray over. Pero pag tinignan ninyo, bakit ba sila nagka-problema, hindi nakinig. Sino ang unang-unang umayaw sa naging asawa mo? Yung magulang mo. Tama? Kadalasan yan, ang magulang nararamdaman. Ayaw yung manliligaw mo, ayaw yung karelasyon mo, kasi may nakikita siyang hindi maganda. Pero, hindi tayo nakinig. Naging matigas ang ulo natin. Ngayon, naging asawa mo, sumama ang buhay natin, sumama ang buhay nyo, so parang gusto natin sisihin ang kapalaran, which is mali. Ang dapat sisihin, ang desisyon. Tama po? Pinigil kayo. Di ba? Maraming relasyon ang pinigil. Kaibigan, ang magulang, ang kapitbahay, pero pinagpatuloy natin. Kasi hindi tayo nakikinig. Okay. So, napaka-importante makinig
Kasi po, sa mundong ibabaw, madali po kayong iligaw. Ililigaw kayo ng demonyo, ililigaw kayo ng tukso, ililigaw kayo ng antok. Tingnan mo, tulog. Lumampas ang swerte. Nung tulog ka, namigay ang Diyos ng pera. Tulog ka, wala ka nakuha. Nakita po ninyo, ang demonyo patutulugin ka, hindi nyo ba nakikita sa simbahan pag sermon na tulugan na? Tulugan na. Di ba? Ako, kahit sabihin natin yung pare, may magaling na pare talagang mag-sermon eh. May paring nakakantok. Pero di pa rin ako natutulog kasi pagkakataon yun. Madinig ang salita ng Diyos, ang influensya, kahit sino pagkakataon nyo. Huwag nyo sayangin ang pagkakataon. Kasi dito, hindi sila nakinig sa salita ng Jeremiah na kung saan sinasabi, magbago na kayo. Pag hindi kayo nagbago, yun. Masasakop kayo, babagsak. Bumagsak ka ang Judah at 70 taon, 70 years. Pati templo ni King Solomon, after King Solomon na ito, sinunog. Nung panahon ni King Solomon, yan ang pinaka greatest moment ng mga Israel. Tandaan niyo po yun. So, kasi yung hari ng Judah noon, si Zedekiah, matigas ang ulo, hindi nakikinig. So, kaya, 11 years lang siya. On the 9th year, sinugod na sila ng Babylonia. Tapos, naglaban sila. 2 taon, talo siya. And eventually, lahat ng kayamanan sa templo ni King Solomon, dinala sa Babylonia. Lahat ng mga lalaki, ginawang slave. Lahat ng mga babae, ginahasa. Yan ang nangyayari. So, kaparusahan, kagagawan nila, hindi nakikinig. Oh, tatay, nakatulog ka. Alam mo ba binigay ko yung numero ng loto? Tulog ka. Kabilin-bilinan, huwag sabihin sa tulog. Hindi ka naman nanalo. Kami na lang. At hindi mo narinig, magsisinungaling ako. Kasi wala naman akong sinabi. Sayang, tama po ba? Huwag niyo palampasin yung mga pagkakataon. Tama, di ba? Hindi mo ako napakinggan. Ako pa may kasalanan kasi hindi ko kayo binahay-bahay. Nagbahay-bahay ako. Kaya lang, kung pag-ikot ko po sa bahay nyo, nandun ka sa isang lugar, tumatanggap ng 500 ng grocery. Hindi mo nila alam kung ano yan. Okay? So, naintindihan mo. So, wala kayong benepisyo. So, sa mga tweet po, yung Jeremiah 29:11, may pinanggalingan niya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, no? So, may pagkatapos pa yan. Alam ko kung paano tutuparin. Alam ng Diyos kung paano tutuparin para sa kabutihan ninyo at hindi sa kasamaan ninyo. At plano para bigyan kayo ng pag-asa. Bigyan kayo ng pag-asa para magkaroon ng mabuting kinabukasan. Ito na yung sinasabi. Sabi ng Diyos, no? From 11 sa 12. Kung maganap na ito, ano na naganap? Na-high blood ka na, naduling ka na, nagkasakit na kayo, naalbo ka na, lahat ng mga pangarap mo, hindi nakukuha, yan na, naganap na. Kayo'y tatawag. Kaya kayo andito tumatawag kayo sa Diyos. Kayo'y lalapit, kaya nga nagpunta kayo Dadalangin kayo, tama ba? Magdadasal tayo sa Diyos. Diringgin ko naman kayo, sabi ng Diyos. Sabi ko sa 12 yun, didiringin kayo kung hinahanap ninyo ako. Siyempre, hinahanap ninyo yung kagalingan ninyo, sagot sa kahirapan nyo, katuparan sa pangarap natin. Tama po ba? Diringin tayo, mahanap nyo. Ako'y inyong matatagpuan. Sinisigurado ng Diyos yung matatagpuan. Pero may kung buong puso ninyo akong hahanapin. Buong puso. Ibig sabihin, buong buo. Buong puso ninyo ang hanapin. Paano pagtapyas? Mahanap mo? Madidinig ka? Hindi. Kailangan buong puso. Sabi sa 14, diretso natin, ako inyong matatagpuan, ibabalik sa inyong kayamanan. At lahat ng mga bagay na inyong pinagmulan. Ano ba yung pinagmulan ninyo? Malakas kayo, hindi ka duling, masaya kayo, punong-puno kayo ng pag-asa at pangarap. Ibabalik lahat yun.
kung buong puso ninyo siyang hahanapin. Nakita ninyo? So, ibig sabihin, paano ba yung buong puso? Okay, maganda yun. Naunahan ko lang siya. Bagal magtanong, hindi ako yung nagtanong. Lahat gising. Masasabi natin buong puso? Oo, yung isa tulog. Buong puso yung tapyas na yun. Tulog eh. Ibibalik nga yung kayamanan, eh binigay nga yung numero na loto habang ikaw ay tulog. At habang nagbayad gising. Nakakatandaan niyo po yun? Bakit kaya malas ko? Kasi nung nagsabog ng kaswertihan, tulog ka. Tama po ba yun? Sayang yung pagkakataon. Ngayon nagising ka na. Tapos na. Naganap na. Kasi hindi na buo. Nakuha po ninyo? Alinaw eh. Kung buong puso ninyo kung hahanapin. Bakit ka naman nagpunta rito kung matutulog ka lang pala? Tama? Pag tayo nagsimba sa simbahan, sa malalaking simbahan, di na ako babanggit, na kung saan maraming bilihin na mura sa paligid, kaliwat kanan, harap, likod. Sabi nila, tara mamili na rin tayo, kasi ando na tayo eh. Alam niyo yung mga simbahan na yan. Tanong, kung ikaw ang Diyos, makita mo yung isang lumapit sa'yo, nananalangin, tumatawag, dininig mo, pero makikita mo, matapos mo madinig, 1 oras siya nanalangin sa'yo, pero 3 oras na mili. Buong puso ba yun? 3 oras ka namili, 1 oras ka nagmisa, buong puso ba yun? 1/4 lang yun. Kasi yung 3/4 inubos mo sa pamimili. Tama po? Eh, hindi naman ako ang Diyos eh. Sinabi lang yan. Sinasabi ko lang sa inyo eh. O pero kayo mag-compute. 1 oras ka nagsimba. 3 oras ka namili. So, 1 oras, 3 oras, 1/4 lang binigay mo sa Diyos. Buo ba yun? Hindi. 1/4 lang eh. Pag espesyal ang isang bagay, binibigyan natin ng panahon. Tama, mali? Tama. Pero bakit ang Diyos nagsasagot lahat ng ating pangangailangan, 1/4 lang binigay mo? O, di ba? Saka nagising si tatay. Tapos na, lumampas na yung numero ng loto. Sabi nga nila, totoo yan, yung mga demonyo, dyan na, matulog ko. Matulog. Totoo, di ba? Ako, pag pinabalikan ko yung buong buhay ko, kahit kailan di ako nakatulog sa misa. Kasi sabik ako sa salita ng pangit. Kasi para sa akin, binababa siya ng Espiritu ng Diyos. Kahit yung mga paring foreigner, yung di mo maintindihan, so dahil di mo maintindihan, tinitignan mo na lang siya. Na sana may pumasok sa puso mo. Meron naman pumapasok, kahit pa paano. Di ba may mga foreigner na di mo maintindihan mag-English? Di ba? Magandang pare, Bisaya, di ba? Nakakatawa mag-sermon, no? Di ba? Pero may magagaling talaga. So, huwag natin sayangin. Para po sa akin, paano niya tutuparin ang plano ng kabutihan sa inyo at hindi nyo kasamaan? Kasi ngayon, para tayong Juda, para tayong mga Israel, natalo tayo ng Babylonian. Kaya kayo may sakit, kaya kayo mahirap, kaya kayo may problema sa relasyon, kaya hindi natutupad ang problema ang mga pangarap nyo. Samantalang yung iba, wala naman sakit. Yung iba, mayaman naman. Yung iba, natutupad naman yung pangarap. Yung iba naman, maganda yung relasyon. Pero bakit ikaw ganyan? Kasi hindi tayo nakinig. Para tayo mga taga-Israel na sinabihan ni Jeremiah sa pamamagitan ni Jeremiah, salita ng Diyos, hindi pinakinggan. So, paano? Buong buo. Tandaan niyo, pag nagsimba kayo, pwede ba huwag na kayo mamili? Kasi habang namimili kayo, yung mga nagtitinda doon, dadami ng dadami. Tama? Magsimba kayo, uuwi kayo. Mamili kayo, mamili kayo. At uuwi kayo. Sabi nila, sayang ang punta. Kahit kailan po, hindi magiging sayang ang gastos at oras pag Diyos ang pinag-usapan. Dahil ang pera mo, galing sa Diyos. Ang buhay mo, galing sa Diyos. Ang oras mo, galing sa Diyos. Paano naging sayang? Pag bumalik ka sa susunod na pamimili mo at binigay mo lahat ng oras mo sa Diyos, bibigyan ka niyan masaraming
pamimili. At hindi ka na doon sa barking mamimili. Sa mall ka na mamimili. Wow, signature. Branded. Tama? Bakit ka sa bargain? Tama po ba? So, dapat sa isip natin yan, ang Panginoon gusto niya, special talaga siya. Magbi-birthday na si Mama Mary sa mga Katoliko. September 8. Yan. Bukod sa pagbibigay ng pista ng Mama Mary, na kung saan magsa-celebrate tayo, sana hanapin niyo yung mga ibang nanay, mga babae na may birthday ng September 8 na nag-iisa. Batiin natin. Kahit batiin nyo lang, bigyan nyo ng cupcake. Kantaan ninyo, sayawan ninyo. Total, sa TikTok, marami na sumasayaw na magagaling no? Di ba? Tama po ba? Kasi magugustuhan ni Mama Mary na binabati siya at magugustuhan lalo ng Diyos na binabati mo rin yung ibang Maria sa mundo. Nakuha po ninyo? Kasi yun ang buong-buong pananampalataya sa Diyos. Mahalin mo ang aba mong kapatid. Nakuha po ninyo? So, magkakaroon tayo ng mabuting kinabukasan dito sa lupa. Bibigyan tayo ng kayamanan. Ibabalik sa atin, no? Sabi doon, no? Ibabalik ko sa inyo. Sabi sa 14, oo, ako'y inyong matatagpuan. So, matapos yung matagpuan ng Diyos, ibabalik. Pag dinireto nyo po sa 14 niya, 11 po yan, ibabalik sa inyo ang inyong kayamanan. At ibabalik ko sa kayo nagmula. Sa kayo nagmula, sa pagiging anak ng Diyos, masaya, mayaman, malakas, lahat. Tama po? E pinili natin maghirap. Ayun. Tama po ba? Sabi ko nga, sample lang, tanong lang. Palagay niyo ba, pag nawalan kayo ng wallet sa isang lugar na kung saan yung kilala mga simbahan, sa loob ka ng simbahan nawalan ng wallet o doon sa bilihan? Sa bilihan. Habang nagkakalkal ka ng bargain. Tama? Doon ka nadukutan ng wallet ng cellphone. Kasi sa loob ng simbahan, bihira yung nandudukot. Sa labas lahat yan. Tama? So, yun po. Sana isipin natin to at sana matagpuan natin ang totoong Diyos, no? Kailangan buong puso.